mga anghel ay masaya nang iakyat si Maria sa langit na maligaya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria'y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kaniyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kaniyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salit lahi, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kaniyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kaniyang bisig at pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Binagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mga yamayayaman. Tinulungan niya ang kaniyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kaniyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria o yung tinatawag nating Assumption in English ay isa po sa 4 na dogma na patungkol sa mahal na Birhen. Sinasabi dito na noong dumating na ang katapusan ng buhay ni Maria sa lupa, ang katawan at kaluluwa niya ay iniakyat sa langit ng buong buo. Uulitin ko po, noong si Maria
ay tinawag na ng Diyos. Sa katapusan ng kaniyang buhay, ang katawan at kaluluwa niya ay iniakyat sa langit ng buong buo. Ang salitang assumption mula sa salitang Latin na nangangahulugang iakyat. Ito po ay katuruan na naging opisyal na dogma ng ating simbahan noong 1950 sa pamamagitan ni Pope Pius XII. At pansinin niyo itong mabuti. Katulad ng ipinapahiwatig ng iba pang mga dogma patungkol sa mahal na Birheng Maria, ang awa ng Diyos ang kumilos noong iakyat ang mahal na Birhen sa langit. Ang pag-akyat sa langit ni Maria ay isang gawa ng awa ng Diyos. Muling ipinamalas ng Diyos ang kapangyarihan ng kaniyang awa. Tunay ngang napakalawak at napakadakila ng plano at awa ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. Walang imposible sa Diyos. At ito ang narinig natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Puno ng kagalakan, lumukso ang sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth sa pagdadalang tao ng anak ng Diyos. Kung inyo pong mapapansin, ang dalawang himala at misteryo sa kasaysayan ng ating kaligtasan. Una, isang matanda at baog pa si Elizabeth, pinagkalooban ng anak ng Diyos. Nahabag at dahil sa awa ng Diyos, nagbuntis si Elizabeth. Ikalawa, isang birhen. Dahil sa dakilang plano ng Diyos, si Maria ay nabuntis sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Muling nahabag at naawa ang Diyos sa pagiging makasalanan ng tao. Si Elizabeth, si Maria, kapwa nagdalang tao, kapwa kinalugdan ng Diyos, kapwa tinanggap ang pagpapala ng Diyos, kapwa nakadama ng awa at habag mula sa Diyos. Kung lubos po nating pagninilayan, wala pong katumbas ang biyayang ipinagkaloob sa ating mahal na Birheng Maria. Bakit? Sapagkat pinili at hinirang siya upang maging ina ng ating tagapagligtas. Ina ng anak ng Diyos. Hindi ordinaryong tao ang ipinagbuntis ni Maria. Hindi basta-basta, hindi lang kung sino-sino, kung hindi ang anak ng kataas-taasan at kabanal-banalang Diyos, nanahan sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria. At pagmasdan ninyong mabuti, noong si Maria nagdalang tao, hindi siya nagmayabang, hindi siya nagmalaki, hindi niya ipinagsigawan sa buong mundo na mas higit siyang pinagpala sa babaeng lahat. Hindi niya pinagpilitan ang kaniyang sarili para kainggitan ng ibang mga kababaihan. Ano ang unang ginawa ni Maria? Siya mismo naglakbay upang ibahagi at ipamalita sa kaniyang pinsan ang mabuting balita ng Diyos Ama. Siya mismo nagdala sa Panginoon
upang maging pagpapala sa ibang tao. Hindi niya inangkin ang grasyang ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Hindi niya ito sinarili. Pinuri at dinakila niya ang kataas-taasang Diyos. Katulad ng ipinahiwatig ng iba pang dogma tungkol sa mahal na Birheng Maria, ang awa ng Diyos ang kumilos sa kanya at ito ang laman ng kaniyang Magnificat. Ang awa, ang habag at pagmamahal ng Diyos na ito ay tunay na gawa ng pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos ay nagpamalas ng kaniyang kahanga-hangang gawa sa pamamagitan ng pagbubuhos niya ng pagmamahal sa atin. Kaya nga kung inyong mapapansin, ang mahal na Birheng Maria hindi nabulok. Hindi pinahintulutan ng Diyos. Nabubulok si Maria sapagkat ang katawan ni Maria naging tahanan ng Diyos sa loob ng 9 na buwan. Kaya nga nang dumating ang huling sandali niya, iniakyat ng Diyos buong buo ang kaniyang katawan at kaluluwa sapagkat ito ay banal, kinalugdan, hinirang at kinaawaan ng Diyos. Kaya nga kung paanong iniligtas ng Diyos ang mahal na Birhen mula sa bahid ng kasalanang mana bago siya ipinaglihi ni Santa Ana, gayon din tayong lahat na sumasampalataya, naniniwala sa awa at pag-ibig ng Diyos. Nais niya rin tayong iligtas mula sa ating kamatayan at pagkakasala. Nais niya tayong iligtas mula sa ating mga libingan at iakyat sa langit patungo sa kamay ng ating mahal na Diyos. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang Diyos mismo ang nag-akyat o bumuhay kay Maria. Siya mismo ang nagtalaga sa Birhen bilang larawan ng bawat Kristiyano na naghahangad at nagnanais makapasok sa kaniyang kaharian pagkatapos ng buhay natin sa lupa. Tayo pong lahat sa pamamagitan ng ating binyag bilang mga anak ng Diyos, hangarin din natin katulad ni Maria at ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno na maging banal. Hangarin natin na tayo'y maiakyat at makapasok din sa kaharian ng Diyos. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno.